Lipas ng panahon, ang isang mananampalataya, dumarating doon sa panahon ng nanghihina siya. Nagkaroon ng Diyos ng laban. Yun yung pag-iwan sa unang pag-ibig. So pag iniwan mo yung unang pag-ibig, ibig sabihin, unti-unti papasok yung dilim sa iyo. Diyan mag-uumpisa, yung isang mananampalataya. So iniwan niya yung unang pag-ibig. Alin ba yung unang pag-ibig? Pag-ibig sa salita ng Diyos. Pag-ibig sa Diyos. Kasi ang Diyos ay pag-ibig. Ang sabi sa kanya, alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi ka, gawin mo ang iyong unang mga gawa. Pero ang tanong, nagsisi ba itong iglesyang ito? Hindi yan nagsisi. Kaya nga, inalis yung kandilero dun sa kanyang kinalalagyan, maliban na magsisi ka. Yung kandilero, yun ang nagsisilbing liwanag doon sa tabernakulo. Inalis yun. Ano ang unang umaalis? Umaalis ang Espiritu Santo. Aalis yung Espiritu Santo kasi walang pag-ibig eh. Oo. Aalis yung Espiritu Santo, wala kang pag-ibig sa salita ng Diyos, wala kang pag-ibig sa kapatiran, aalis ang Espiritu Santo. Hindi naman totally alis yan. Nandiriyan lang yon. Hanggang sa tuluyan ng umalis yun sa buhay ng isang mananampalataya. Pero sabi ng Diyos, kung ikay magsisisi, hindi ko aalisin. Pero dahil hindi umalis, hindi nagsisi, inalis ang kandilerong ginto sa kanyang kinalalagyan. Mawawala na liwanag, mawawala ang Espiritu Santo, mawawala yung taga-guide sa kanila, ang guide nila yung Espiritu Santo. So, hanggang later on, nawala na rin ang pastor dyan. Si Pablo ang nagpastor dyan sa mahabang panahon. So, balikan mo ulit yung slide, sis. Nagkakaroon ng konting liwanag. Tingnan mo, kaya yung episode, merong purong puti, tapos nagkaroon ng kulay itim. Yan, nagkaroon. Ibig sabihin, bilang isang mananampalataya, unti-unti naalis yung kanyang liwanag. Na original, talagang maliwanag na maliwanag yan. Ang iglesia, nung nandun ang Panginoong Jesucristo at ang mga disipulo, ang kanyang mga apostol. Pero dumating ang panahon na iniiwan na nila yung unang pag-ibig, matapos na mawala na yung mga apostol, yan, papasok na ngayon yung lukewarmness. Lost thy first love. Left thy first love. Nawala yung kanilang unang pag-ibig. So ano mangyayari kapag nawala ang unang pag-ibig? Ano ang nangyari sa iglesia ng Smyrna? Mas lalong lumaki yung itim, di ba? Kasi naging synagogue of Satan na yung iglesia. Isipin mo, naging sinagoga ni Satanas ang iglesia. Hindi na sinagoga, hindi na fellowship ng Diyos. Sinaguga na ni Satanas. Nandun na yung tares at saka itinanim na yung tares, yung panirang damo. Nanduro na yon. So sa loob ng iglesia, sa 7 iglesia ng kapanahonan na yan, sa Matthew chapter 13 verse 24, mayroong 2 binhi na itinanim. Ganon din sa buhay natin. Kasi ang ating katawan ay garden. Alam niyo ba yon? Kasi sinasabi ng Biblia na ang ating katawan ay garden. At sa ating katawan, itinatanim ang literal na binhi. Ba? Kaya doon sa literal na binhi, magkakaroon ka ng bunga. Ano yung magiging bunga ng literal mong binhi? Di yung mga anak mo. Kasi doon itatanim yon. Pero yung katawan mo rin is a spiritual garden. Doon din itatanim ang purong salita ng Panginoon. Dahil iniwan nila ang kanilang unang pag-ibig, dumating ang kaaway. Nagtanim din doon sa iyo ng panirang damo. Dalawa na ngayon ang binhi na nasa iyo. Parang katulad ni Eva. 2 binhi ang nasa sinapupunan ni Eva. Isang mamamatay tao at isang mabait, si Cain at saka si Abel. 2 binhi yan na nanduroon. So anong ginawa ng mamamatay tao? Pinatay nga niya yung kanyang bunsong kapatid, si Abel, di ba? So, yun ang nangyari yan. Diyan sa loob ng iglesia niyan, meron na siyang 2 aral. Ngayon, yan ay, bago dumating yan, nagbigay na ng pagbababala ang mga apostol, lalo si Apostol Pablo, 2 Corinthians chapter 11, verse 1 up to 3. Puntahan natin kung ano ang mangyayari sa iglesia. Sabi riyan, kahimat manawari, mapagtiisan niyo ako ng kaunting kamangmangan, ngunit tunay na ako inyong pinagtitiisan.
sapagkat ako'y naninibugo tungkol sa inyo ng paninibugong ukol sa Diyos, sapagkat kayo'y aking pinag-asawa sa isa, kay Kristo, upang kayo'y maiharap ko kay Kristo na tulad sa dalagang malinis. Yung iglesia, ipinag-asawan ng apostol ni si Pablo kay Kristo para maiharap bilang isang dalagang malinis. Kaya nung ang mga apostol, sina Pablo, sila ang nagtuturo sa loob ng iglesia, purong aral yun, purong dalisay. Binhi yun ang ating Panginoong Diyos. Binhi ni Kristo yun. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. The seed is the word of God. Luke chapter 8 verse 14 yun kung hindi ako nagkakamali. Pero huwag mo nang puntahan. Pero sabi ni Pablo, natatakot ako. Baka sa anumang paraan, kung paanong si Eva ay nadaya ng ahas sa kanyang katusuhan, ang inyong walang malay at malinis na pag-iisip na kay Kristo ay pasamain. Eh di, totoo na ganyan niya ang nangyari. Nadaya ang iglesia. Kung paanong nadaya si Eva, ganun din nadaya ang iglesia. Kung paanong itinanim ang binhi ng pagkalihis sa sinapupunan ni Eva, naitanim din ang maling aral sa loob ng iglesia. So anong mangyayari ngayon sa iyo? Unti-unti mawawala yung liwanag mo. Balikan natin sa Matthew chapter 13 verse 24. Sabi riyan, 13:24, sinaysay sa kanilang ibang talinaga na ang kaharian ng langit tulad sa isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Sino yung naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid? Walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo at ang kanyang mga disipulo. Ngayon, ano yung mabuting binhi? Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kasi tayo ay bukid. O, sabi ng John chapter 15, tayo ay bukid at ang Diyos ang gumagawa sa atin. Siya ang nagtatanim sa atin. Samantalang nangatulog ang mga tao, ibig sabihin nangamatay na sina Kristo at ang mga apostol. Hindi sila namamatay, kundi ang terminology gamit dyan ay nangatutulog. Kasi ang kamatayan, hiwalay sa Diyos. Yun ang kahulugan nun. Ay dumating ang kanyang kaaway at nagasik naman ang pansirang damo sa pagitan ng trigo at umalis. Datapat ng sumibol ang usbong at namunga ay lumitaw nga rin ang pansirang damo. So sabay sila ngayon. Nung sumibol na ang mabuting binhi, ang walang iba kundi ang salita ng Diyos, sabay din meron ding itinanim na pansirang damo sa isang bukirin. At ang mga alipin ng puno ng sambahinan ay nagsiparon at nagsabi sa kanya, Ginoo, hindi baga nagasikan ng mabuting binhi sa iyong bukid? Saan kaya nagmula ang pansirang damo? Sabi niya, saan kaya nagmula ang mga maling aral na ito? Hindi naman yan ang itinuro ng apostol na sina Pablo at sina Pedro. Kaya nga sabi niya, kahimat kami, pagtiisan niyo kami sa kaunti naming kamangmangan. Ano ang itinuro ni na Pablo? Ang kamatayan, ang pagkalibing at pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon Kristo. Yan din ang tinuro ni na Pedro, lahat ng mga apostol. Kung anong aral ni Kristo, yun ang kanilang itinuro. Bakit may nagtuturo? So ang gumawa nito ay kaaway. At sabi riyan, isang kaaway ang gumawa nito. At sinabi sa kanya ng mga alipin, ibig mo baga kami magsiparon at siya ay pagtitipunin? Sino yung mga alipin? Mga anghel yan. Sabi niya, datapat sinabi niya, huwag. Baka sa pagtitipon nyo ng pansirang damo ay inyong mabunot pati ang trigo. Magkamukha kasi sila. Pareha sila. Kaya doon sa loob ng iglesia, mayroong mananampalataya at mayroong hindi mananampalataya. Yan. Eh, paano mo sila makikilala kung talagang sila hindi mananampalataya? Kasi yun ang tanong mo, paano yung pagliliwanag? You shall know them by their fruits. Sa pamamagitan ng bunga, doon mo lamang sila makikilala. Ano yung bunga nila bilang isang Kristiyano? Namumunga ba sila talaga? Magbubunga yon. Kasi ang sabi ng Biblia, puro kapaitan, ganun ang mga bunga. Pero may bunga rin ang, puntahan natin, yung dalawang bunga na yan, may comparison yan eh. Puntahan muna natin ang Galatians 5:19 up to 21. Tingnan mo yung unang bunga. Ito yung hayag ang gawa ng laman. Pag sinabing laman, karnal yan. Karnal na pamumuhay. Ano yan? Pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam,
pagtataniman, mga pagtatalo-talo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya. Yan yung bunga. Mga kapanaginian, mga paglalasing, mga kalaywan. At ang katulad nito tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang ipalaala sa inyo. Tulad ng aking pagpapalaala sa inyo ng una, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Yun ang bunga nung isang tanim. Ito naman yung bunga ng Espiritu. Dapat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Yan yung pagliliwanag na yan. Ano pa? Katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kadangandahan loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil. Yan ang mga bunga. Yan ang pag nakita sa iyo, diyan ka na nagliliwanag, Sister Richie. Pag yan na nakita sa iyo, yung kabuuan na yan, maliwanag ka na. So, balikan mo ulit sis yung Matthew 13 verse 25, 26 na tayo. Ayan. Sumibol ang usbong at lumitaw nga rin ang pansirang damo. Sabi ng mga alipin, sabi niya, wag muna. Sabi niya. At ang mga, verse 29. Yan. Dapat sinabi niyo, huwag, baka sa pagtipon niyo ng pansirang damo ay inyong mabunot, pati ang trigo. Pabayaan ninyong magsitubo kapwa hanggang sa panahon ng pag-aani. At sa panahon ng pag-aani, sasabihin ko sa mga ani, tipunin muna ninyo ang pansirang damo at inyong pagbibigkis-bigkisin upang sunugin, dapat tipunin nyo ang trigo sa aking bangan. Yan ang pinakamahabang parabola ng Matthew chapter 13 na Kingdom of Heaven. Kasi yan ay nag-start doon sa iglesia ng Smyrna sa ating panahon na tutupad yan, sa ating panahon na fulfill ang harvest na pag-aani. Anong ginagawa? Nilalagay sa trigo, nilalagay sa bangan yung mga trigo. Pero yung mga pansirang damo, tinitipon din ng mga anghel. Anghel ang nagtitipon yan, ha? Pag sinabing anghel, mangangaral din para sila ay sunugin. Ngayon, tayo naman, bilang trigo, inilalagay tayo sa bangan. So, ano ang nangyari riyan? Paano sila habang ang mais ay lumalaki, pupulupot yung kwa na yun. Pupulupot sa puno ng mais yun. Yung panirang damo na yon. Bagamat siya ay mais, mukha siyang mais, pero hindi siya mamumunga ng maayos. Bakit? Yung sustansya niya nakukuha noong panirang damo, noong baging. So pag namunga yun, hindi maganda yung butil ng mais. Mangilan-ngilan lamang. Bungi-bungi. Ganun lang nangyayari. Nadideform siya. Ganyan ang buhay ng Kristiyano. Unti-unti nadideform. Bakit? Tinatalo ng sanlibutan. Yan ang nangyayari. Sa halip na mamumunga, hindi nakakapamunga. Kaya balikan mo yung Smyrna. Itinanim na yung panirang damo, di ba? Okay. Tingnan mo. Tapos pagkatapos niyan ay Nicolaitanism. Ano yung Nicolaitanism? May mga hierarchy na sa loob ng iglesia. Wala kang makikita sa Biblia na mga reverend. Wala. Ang nakalagay doon, prophet, apostles, prophet, evangelist, teachers, and pastor. Ang mga obispo, yan ay overseer. Ibig sabihin, opisina yan, parang pastor yan. Pero may mga reverend, hindi ba? Sa kinamulatan natin, may mga arsobispo, ang dami. Sa umpisa, wala yan. Ano ang kasunod? Balaamism. Ano yung Balaamism? Substitution, yung pagpapalit-palit yan. Yan ay sa panahon ng Pergamo. Makikita mo. Substitution, pinalitan na yung mga aral. So, padilim ng padilim. Tapos, pagdating ng Thyatira, nandun na yung Jezebelism, yung dominating female. Tapos, organized religion, lukewarmness.
Kaya pagdating doon sa parte ng Laodicea, buhat sa Efeso, tuloy-tuloy siya hanggang Laodicea. Lahat yan tuloy-tuloy. Kaya pagdating ng Laodicea, wala nang liwanag doon, Sister Richie. Ang totoo, nung makita ni Brother Branham yung iglesia na yan, news, totally blackout na yan. Nilagyan niya lamang ng kaunti, nandyan pa tayo, nandyan tayong bride. Na ang trabaho natin, ano ba yun? Magliliwanag tayo ng sevenfold ang liwanag natin. 7 beses ang kaliwanagan natin. Pero bakit hindi tayo makapagliwanag? Yun ang tanong. Nahihirapan tayong lumiwanag. Puntahan natin ang dahilan kung bakit hindi tayo nakakaliwanag. Puntahan natin ang Revelation chapter 6, verse 2. Ito yung mahirap tayong lumiwanag eh. Sabi riyan, sa Revelation chapter 6, verse 1, "And I saw when the Lamb opened one of the seals, and I heard, as it were the noise of thunder, one of the 4 beasts saying, Come and see." Nakita ko nang buksan ng kordero ang isa sa 7 tatak, si Kristo yon. Siya ang kumalag ng 7 tatak. Pagkalag niya ng 7 tatak, meron siyang narinig. Sabi nung isa na nilalang ng buhay, na nagsasalitang gaya ng tunog, halika, sabi niya. At tumingin ako, narito isang kabayong maputi, at yaong nakasakay, dito ay may isang busog, at binigyan siya ng isang putong, at siya yumayaong nagtatagumpay at magtagumpay. Hanapin mo may 7 church ages na nanduro niyan. 4 horse rider. So, hindi ito ang ating Panginoong Kristo. Ito ay Antikristo. Kasi una-una, yung nakasakay dito ay may maputing kabayo, ibig sabihin, ginagaya niya lamang yung Kristiyano. Hindi siya totoong si Kristo. Antikristo siya. Anti-word. Against siya sa salita ng Panginoon. Kasi yung nakasakay dito, mayroong isang busog. Pero wala namang bolang without an arrow. Parang baril walang bala. Nananakot lamang siya, nambablap lamang siya. Yan ang trabaho nito. Yung 4 horse riders, yun. Yun na. Para hindi ka mahirapan, tuturo ko sa'yo. Akin na. Patayin mo muna yun. Ganyanin mo lang, oh. Tapos dito mo na ikukunan. No? Dito na. Yan na yan. Para hindi ka hirapan. Oh, yan. Okay. Nakikita mo na yan ang kumikilos. Kaya hindi nakakaabante ang isang Kristiyano. Hindi lumalago ang isang Kristiyano. White horse rider. Ano yan? Religious deception yan. Pandaraya. Marami ang mga motivational speaker ngayon. Maraming mga pastor na hindi nagtuturo. Ang tinuturo lang nila ay mga motivation lang. Ganun lang. Hindi sila nagtuturo ng mga prophetic message. So, may mga Kristiyano na okay na to, tinanggap ko na si Kristo, ligtas na ako. Yan ay religious deception. Kasi sa ating panahon, fullness ng manifestation of the Word of God para lubos kang lumiwanag. Makita talaga yung tunay na liwanag sa iyo. Pastor, ang aming iglesia maliwanag. Tandaan ninyo, inihalimbawa tayo sa mga bituin sa kalangitan. Pero may mga bituin sa langit na patay na. Wala nang liwanag. Ano na lamang yung nakikita nating liwanag? Naglalakbay na liwanag, later on mawawala na. Alam niyo ba na ang bituin ay mamatay din? May 200 billion years ang isang bituin, minsan ang haba ng kanya. Hindi nawawala yung liwanag niyan. Ganyan ang bituin. So, nauubos din yung kanyang liwanag. Parang yung earth. Nauubos na ang ating mga gasolina. O yung yung source ng gasolina, yung mina, nauubos na. Kaya nga, ang sasakyan natin ay nagbabago na ngayon. Nagkakaroon na ng hybriding, patungo na yan sa electric.
So, meaning, malapit na ang ating mundong ito para sa kapanganakang muli ng mundong ito. So, yung puting kabayo na ito na nakasakay dyan, deception yan. Nandaraya lamang siya. At hindi pinabayaan ng Panginoon ang kanyang iglesia. Kaya merong nagsasalita, ang sabi ron, at sabi niya, do sa verse 1, sabi riyan, come and see, and I saw when the Lamb opened one of the seals, and I heard that these were the voice and the thunder. Sabi niya, come and see. Halika at tingnan mo. Sino yung nagsasalita dyan? Walang iba kundi yung layon anointing. Pakibalik sis. Yung lion anointing, siya ang nagbibigay ng pagbababala para ma-discern niya na mandaraya ito, hindi ito totoong Kristiyan, hindi ito tunay. Kaya tayo rin, bilang isang mananampalataya, alam natin paano natin malalaman. Sinusuri natin sa Biblia ang salita na ating naririnig. Huwag kayo agad basta maniniwala. Ay paano kung kayo ini-scam ng isang pastor? O halimbawa ako, tapos naniwala kayo. Kailangan patunayan ninyo sa salita ng Diyos, sa Scripture, kung totoo ba yung ating naririnig. Tingnan nyo yung ugali ng mga taga-Berea sa Acts 17 verse 10 up to 11. Nang dumating doon sa Marsil si Apostol Pablo, ano yung kanilang naging ugali? Sabi riyan, pagdakay pinayaon sa nanggabi ng mga kapatid si Pablo at si Silas sa Berea, na nang dumating sila doon ay nagsipasok sa sinagoga ng mga Hudyo. Ngayon lalong naging mga mararangal ang mga ito kaysa mga taga-Tesalonika, sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pagsisikap. Hindi lamang basta nila tinanggap, sinisiyasat nila yan. Araw at gabi ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito. Hindi ka basta naniniwala kaagad. Suriin mo muna sa salita ng Diyos. Sa Biblia, tunay ba talaga yung ipinapangaral ni Pastor Noel? Baka niloloko lang kami nito Hindi yan tagapakinig lamang tayo. Kailangan patunayan natin. Balikan mo yung slide. At makikita mo riyan, ang sabi riyan, nung nilalang na buhay, nagsalita, tumunog, sabi gaya ng tunog ng kulog, halika. Pag sinabing kagaya ng noise of a thunder, yung thunder kasi ay message ng Diyos yun. Kaya pag kumulog, mensahe ng Diyos yun. Nung nandoon si Kristo sa bundok, narinig nila, kumulog. Sabi naman ng ibang nakarinig, tinig ng anghel. Kaya yung iba ay parang kulog lamang, hindi nila naintindihan. Pero sa mga nagsasaliksik, gustong matuto ng totoong salita, gusto niyang masumpungan ng katotohanan, maliwanag niyang maririnig ang boses ng Panginoon. Yan ang pagliliwanag mo. Unti-unti, unti-unti, unti-unti. Bakit? Katulad ka ng wise virgin, nag-iipon ka ng langis. Yan ang nagiging dahilan kung bakit hindi lumalago ang isang Kristiyano. Religious deception. Hindi siya nagliliwanag. Kunti-kunting liwanag lang. Pagkatapos, ang gagawin ng kaaway, lilipat siya sa mapulang kabayo. Ano yung mapulang kabayo na yan? Ano ang kahulugan yan? Sabi rito, sa verse 3, nang buksan ang ikalawang tatak, narinig ko ang ikalawang nilang nabuhay at sinasabi, halika. Ganito yun. Ito ay isang scroll. Wala pang Bible nung araw, isang scroll yan. Yan. Bawat ko niyan, may selyo yan. 7 selyo yan. So pag binuksan mo, bukas ng bukas, kada bukas niya, nakikita niya, naiintindihan niya. Nang binuksan ng ikalawang tatak, nakita niya rito, may lumabas na kabayong mapula at ang nakasakay dito ay pinagkaloobang mag-alis sa lupa ng kapayapaan upang magpatayan ng isa't isa
at binigyan siya ng isang malaking tabak. Aalisin yung kapayapaan. Magkakaroon, sabi niya ay aalisin ang pinagkalubang magalis sa lupa ng kapayapaan. So anong gagawin yan? Persecution yan, papatayan. Anong klaseng pagpatay ang kanyang gagawin? Physical at saka spiritual na pagpatay ang kanyang ginagawa ng kaaway na ito. Na nakasakay doon sa mapulang kabayo. Yung dating nakasakay sa maputing kabayo, hindi yan literal na kabayo. Yan ay sumisimbolo ng kapangyarihan. At ang nakasakay dyan, Antikristo. Iisang spirit lang yan. Ngayon, lumipat siya doon sa mapulang kabayo kasi hindi niya magawang madaya ang mga anak ng Diyos. Nagsusuri sila ng salita ng Panginoon. Lumiliwanag sila. Yan ang sabi ng Matthew chapter 5 verse 14. Let the light your shine. Magliwanag kayo. Matthew 5:14. Kayo ang ilaw ng sanlibutan, sabi niya. Isang bayang natatayo sa ibabaw ng isang bundok na hindi natatago. A city that set on hill. Isang siyudad pala tayo. Kaya hindi lamang isa. Di ba binanggit ni Pastor nung nakaraan? Hindi lang isa. Kung lahat ng iglesia nagliliwanag, maliwanag tayo lahat. No? Di ba nung una, Sister Nalyn, nakakakita ka ng iba'y madidilim, ano? May mga maliliwanag, pero yung iba'y madidilim. Oh. Eh kung lahat ay maliwanag, lahat ay may liwanag. Di ba? Eh ano ang maliliwanagan ang buong iglesia? Kagaya nung palagi kong ini-illustrate, lahat tayo ay mga bombilya. O eh kung isa lang ang nakasinding bombilya rito, kulang ang liwanag, madilim pa rin. Kung lahat ay sinindihan, tayo ay mga bombilya, o di lahat ay maliwanag. Ganon din. Pero dahil nga may mga persecution nangyayari, hindi magawang magliwanag. Ano yan? Yang mapulang kabayo na yan, na binabanggit dyan, magpatayan ang isa't isa. Persecution yan. Religious persecution. Nahihirapan sila. Eh, sa panahon na lamang nung una isipin mo na lamang, paano ka magsisimba? Eh, ang persecution ay may mga halimbawa, may digmaan diyan, may dadaanan kang digmaan, hindi ka magsisimba, di ba? Hindi mo magagawa. May digmaan ng NPA at saka sundalo. Barilan sila, nag-encounter sila. Hindi ka makakapunta ng church. Di ba? Sa bahay ninyo, nag-away kayo, hindi tatamarin ka, hindi ka makakapunta sa church. At ang pinakamabigat, doon sa isipan mo pa lamang, the greatest battle, doon sa isipan mo, nandun ang totoong labanan. Dahil ang kalaban mo ay sarili mo mismo. Kaya lagi kong ini-illustrate, puro na lang labahan, di na naubos yung labahan na yan. Tapo na yung mga labahan na yan. Yan lang dahilan lagi, kaya hindi maka-attend eh. Di ba? Nagbago naman, puro paninda naman. Puro gulay, may gulay. Yan yung nagiging problema. Kaya hindi lumalago ang isang Kristiyano. Oo. Mahirapan lumago kapag ganon. Pag sa iyong isipan, may laban ka, naglalaban-laban yung kaisipan mo, nananagumpay ngayon yung Red Horse Rider na nakasakay doon. Antikristo. Ano ang ipinagkaloob na anointing ng Diyos? Scalp anointing. Kapakumbabaan. Mahalaga yun, kapakumbabaan. Yan ang tinaglay ni Kristo. Humility, yung kanyang pagpapakumbaba. Kaya siya naman ay itinaas, inilagay sa pinakamataas na posisyon ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga, lahat ng mga lingkod ng Diyos in the Old Testament, mga kapatid, lahat sila ay, ang kanilang unang kuha nila ay ang pagpapakumbaba.
Pagpapakumbaba. Importante yon. Lahat ng mga dapat ng Kristiyano, dapat clothed with humility tayo. May damit tayo ng kapakumbabaan. Kasi, ang pinakamahirap maituwid na isang tao, hindi tatanggap yan ng katuwiran, hindi tatanggap ng advice yan, kung yan ay hindi marunong magpakumbaba. Oh. Kahit paanong bait mo, Sister Richie, pag sinaway ko na yung mga anak mo, lalayasan mo ako dahil wala kang kapakumbabaan. Hindi yung totoong mabait. Hindi ka totoong mabait pagka ganon. Oh. Sinaway ko si Sister Nalyn, yung asawa mo, sawayin mo. Yung mga anak mo, sawayin mo. Alis na lang kami. Hindi yan totoong kwan. Wala kang makikitang humility. At ang ganong klase ng tao, hindi mo maikukorek yan. Bakit? Siya mismo ayaw niya i-correct yung sarili niya. Spirit yun eh. Demonic spirit ang ganon. Pero makita mo yung katangian ni Kristo at ng mga apostol. Nakita mo ang katangian ni Moses? Yung kanyang pagpapakumbaba. Anong ginawa niya? Hinubad niya yung kanyang sapatos. Yung kanyang sandalyas. Dahil yung kanyang tinutungtungan ay isang banal. Naramdaman niya yung presensya ng Panginoon. Isang araw, sobrang daming nahuling isda ni na Pedro nung lumalapit ng ating Panginoong Jesucristo. Ano sabi niya? Lumayo ka sa akin, Panginoon, ako ay isang makasalanan. Yun ang kapakumbabaan ni Pedro. Alam niya, ina-accept niya na siya ay makasalanan. Ganon din si Pablo. In-accept niya na siya ay isang makasalanan. Na magkasala si David, in-accept niya na siya ay isang makasalanan. Tinanggap niya, Lord. Inamin niya. Ano sabi ni Isaiah? Chapter 6. Isang propeta ng Diyos. Baba, sis. Yan, makikita mo ha, mismong yung anghel, ang kalagayan nilang nagpapakumbaba, tinatakpan ng kanilang pakpak yung kanilang mga mukha. Kapakumbabaan yan. Okay, baba mo sis. Verse 6. Yan. Verse 5 muna. Nung makita niya, nandun ang presensya ng Panginoon, nakaupo doon sa trono, sabi niya, verse 1 muna sis. Verse 1 lang. Noong taong mamatay si Haring Uzias, nakita ko ang Panginoon, nakaupo sa isang luklukan, matayog at mataas, at pinuno ng templo ang kanyang kalwalhatian. Nakita niya, pati yung mga sirapim doon. Verse 5, anong naramdaman niya? Na magkagayoy sinabi ko sa aba ko, sapagkat ako'y napahamak, sapagkat ako'y lalaking may maruming mga labi, at ako'y tumataan sa gitna ng bayan na may mga maruming mga labi, sapagkat nakita ng aking matang hari ang Panginoon ng mga hukbo. Anong naramdaman niya? Inamin niya na siya isang makasalanan. Yan ang mga pagpapakumbaba ng mga lingkod ng Diyos. Itong mga taong ito, itong mga propetang ito. Importante yon, yung katangian ng pagpapakumbaba. Tingnan mo yung katangian ni Kristo, Isaiah chapter 53. Ilan lang yan ha? 53. Ayan. Sabi lang, sinong naniniwala? Diyan muna tayo. Sinong naniniwala sa aming balita at kaninong nahayag ang bisig ng Panginoon? Sinong maniniwala sa aming balita? Kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Anong ibig sabihin ng kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Ha? Kanino nahayag ang pagliligtas ng Panginoon? Pag sinabi kasing ka may bisig, yan yung paggawa, pagligtas, salvation of the Lord. Yan ang kahulugan yan. Kanino nahayag? Kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Kanino nahayag ang pagliligtas ng Panginoon? Ang sabi ng verse 2, sapagkat siya'y tumubo sa harap niya na gaya ng sariwang pananim, na gaya ng ugat sa tuyong lupa, walang anyo o kagandahan man. Nakita mo yung kapakumbabaan ng ating Panginoon. Hindi naman pangit si Kristo na katulad ng inaakala ng iba.
Pero hindi yan by physical. Hindi niya pang-akit ang physical. Ang sabi riyan, pagka ating minamasdan siya, walang kagandahan na mananais sa kanya. Sa kanya nahayag, dahil dun sa kanyang kapakumbabaan, nahayag yung bisig ng Panginoon. Siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao. O kung tayo ay tinatakwil ng mga tao dahil sa salita ng Diyos, malulungkot ka? Di ka dapat malungkot, dapat magala ka. Isang taong sa kapanglawan ay bihasa at bihasa sa karamdaman. Ang hirap niyan, puro kapanglawan na lamang yung mararanasan mo. Karamdaman. Kaya nga sa pamamagitan ng mga latay niya, nagsigaling tayo, di ba? Isang bagay ang ating dapat i-claim pag may sakit tayo. Pinagaling na tayo ng Panginoon. Ako, kiniklaim ko, pinagaling na ako. Oo. Ayun, kung pinagaling ka, maglingkod tayo. Hindi yung pag pinagaling ay, magaling naman ako eh. Oo. Sabi riyan, siya'y hinamak at itinakwil ng tao, isang taong sa kapanglawan at bihasa sa karamdaman, na gaya ng isa sa pinagkublihan ng kanilang mukha at ng mga tao. Pinagkublihan ng mukha. Kaya minsan tayo, di ba? Ano yung kalagayan natin pag nasa labas tayo? Lumiliwanag ba tayo? O kinukubli natin ang mukha bilang isang tunay na Kristiyano tayo? Kasi ayaw nating mahamak tayo. Ayaw nating pahalagan siya. Tunay na kanyang dinala ang ating karamdaman at dinala ang ating kapanglawan. Gayon may ating pinalagay na siya hinampas, sinaktan at dinalamhati. Yan ang naging kalagayan ng ating Panginoon. So, hindi tayo dapat mag-expect sa sarili natin na ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Hindi masaya ang buhay ng Kristiyano. Dahil puro pagsubok yan. May paghampas, may pagdalamhati, may karamdaman, may paghamak. Yan ang buhay ng Kristiyano. Taliwas naman sa pinoproject ng ibang mga manggagawa na ganit ang buhay natin ay masaya. Hindi totoong masaya ang buhay ng Kristiyano. May kanta pang kahit walang pera, di ba? O di bigay niyo sa amin ni Brother Ranjo ang pera. Kailangan namin ng pera. Pero hindi tayo sumasamba sa pera. Pero realidad, kailangan natin. Kailangan i-balance lagi natin ang lahat ng bagay. Pero pag ikaw ay sumunod kay Kristo, ay talagang makakaranas ka ng hirap, magpapasan ka ng krus. Yan ang pwede nating maranasan. Bago tayo lubusang magliwanag. Paano magliliwanag ang isang bagay kung nabalot ng kadiliman? Di ba? Yung buo nating pagkatao ay nabalot tayo ng karumihan. Anong gagawin ng Diyos sa atin? Dadalisahin tayo para magliwanag tayo. Hindi tayo basta kaagad na sumilang dito sa mundong ito, maliwanag ka na. Kahit na ikaw pinakamaganda, pinakamayaman dito sa buong mundong ito, sa harapan ng paningin ng Diyos, malabong-malabo ka. Balikan natin, sis. Revelation chapter 6, verse 5 and 6. Ang una ay ang puting kabayo. Ang ikalawa ay ang pulang kabayo. Persecution yan. Pinipersecute ka na. Di ba? Mahirap yan. Pinipersecute ka na ng kwan mo, ng kapitbahay mo, ng pamilya mo mismo. Pinipersecute ka na sa paglilingkod mo sa Panginoon. Mahirap yan. Hindi yan madali. Katulad ng testimony ni Sister LB, nung linggo, di ba? May persecution. Mahirap yon. At ang persecution, hindi galing sa malayo. Nandun din sa loob. Katulad nung panirang damo, yung persecution yun. At minsan, i-allowed ng Diyos, kapatid mo yung magpipersecute sa'yo. Pero ano ang magiging response mo? Meron bang biblical pattern na mismong kapatid mo magpipersecute? Marami.
Isa na dyan si Joseph. Ibinenta ng kanyang mga kapatid. And finally, ang ating Panginoon sa Kristo, pinagkanulo ng kanyang mga kababayang Hudyo. Pinatay pa siya. So anong i-expect natin na buhay dito sa mundong ito? Makakaranas talaga tayo ng persecution sa mga tinatawag na mga kapatid. Yan ang magiging karanasan natin bilang isang Kristiyano. Ngayon, doon sa ikatlo, ano yung ikatlo? At nang buksan ang ikatlong tatak, narinig ko ang ikatlong nilalang na buhay na nagsasabi, halika, tumingin ako, narito isang kabayong maitim. Black horse na ngayon. Nagpalit na siya ng kapangyarihan. At siyang nakasakay dito ay may isang timbangan sa kanyang kamay. Sandali lang. Tingnan mo, may dala siyang timbangan. Balikan natin yung talata. Sabi diyan, kabayong maitim, nakasakay may isang timbangan sa kanyang kamay. So pag may dalang timbangan, ibig sabihin merchandiser yan. Nagtitinda yan. So ano ang simbolo niyan? Kahirapan. Ayan. May dala-dala siyang timbangan. Kung hindi pinago, gulay. Ibig sabihin, kahirapan yan. Narinig ko, nagaya ng isang tinig sa gitna ng 4 na nilalang na buhay na nagsasabi, sa isang denaryo, isang takal na trigo, at sa isang denaryo ay 3 takal na sibada. Huwag mong ipahamak ang langis at ang alak. Sobrang hirap yan. Tingnan mo, isang takal na trigo ay isang denaryo. Magkano yung halaga ng denaryo sa panahon nila? Mahal yun, ang isang denaryo, nagkakahalaga ngayon ng 1.5. Di ba, ang hirap ng buhay ngayon? Mahal ang bigas, mahal ang lahat ng bilihin, hindi ba? Ang sabi niyan, huwag mo ipahamak ang langis. Alin ang hindi pwede ipahamak? Ang Espiritu Santo. Hindi mo pwede saktan yan. Yung kahirapan ng buhay, yan yung famine, yung karamdaman na nangyayari ngayon. Kahirapan ng buhay, yan ang nagiging dahilan, hindi nakakaabante ang Kristiyano. Kulang sa pagtatiwala sa Panginoon. Alam niyo kung bakit? Pag mahirap talaga, pag kumulo na yung tiyan. Sa totoo lang, pag kumulo na yung tiyan, anong uunahin mo? Tiyan muna. O yung mga anak mo, umiiyak na. Natural, maghahanap buhay ka muna. Yan ang problema ng isang mananampalataya. Kasi kulang tayo sa pananampalataya. Ang sabi ng Biblia, seek ye the kingdom of God and His righteousness. All things shall be added unto you. Hanapin mo muna ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Kanyang katwiran at ang kanyang kaharian. Tapos lahat ng bagay na yan, idadagdag ko na lamang. Anong sabi ni Haring David sa Salmo?
Sa buong buhay niya, hindi siya nakakita ng Kristiyanong na malimos sa buong buhay niya. Bakit may mga Kristiyanong pulubi pa sa dilang pulubi? Ang mahirap yun, di ba? Yung isang Kristiyanong pulubing-pulubi ka na. Ano kaya kung nakita ninyo ako na namamasura na lang ako? Kawawa naman si pastor. Oh. Ha? Ay, malamang, ayan, matigas kasing ulo yung pastor na yan, o ayan, napala niyan. Ganun na nangyayari, di ba? Pero, ang isang totoo nun, hindi ako sumunod sa kalooban ng Panginoon. Kasi kung ikaw ay sumusunod sa Panginoon, hindi kanya pababayaan. Di ba? Alangan naman yung anak mo ay nagsisikap magtrabaho, tapos ikaw naman ay hindi mo man suportahan. Pagka yung mga anak mo matataas yung grade, lahat na, ibibili mo ng lahat ng pangailangan niya, kahit hindi niya pangailangan. Kasi nasisiyahan ka. Ganun ang Diyos natin. Iyan ang pang-alok ng kaaway, yung kahirapan. Kaya ilagay mo yung slide, sis. Tingnan mo yung ibinigay sa kanya, face of a man. Karunungan ng tao, yung cunningness. This is a black horse rider. Madali bang akitin ang stature of a perfect man? Yan ang dahilan kaya hindi makarating tayo sa stature of a perfect man. Sukat ng taong sakdal. Joshua chapter 14, verse 10 to 12. Tingnan mo ha. Pagkatapos ng 85 years old, na lumipas, ito na, sabi niya. Verse 9 muna tayo. Si Moises ay sumumpa ng araw na iyon na nagsasabi, tunay na ang lupain na tinutungtungan ng iyong paa ay magiging isang mana sa iyo at sa iyong mga anak magpakailanman, sapagkat sumunod kang lubos sa Panginoon kong Diyos. Diba? Magiging mana sa iyo yun kung susunod ka. Sino yan? Si Caleb yan, na type ng bride. At ngayon narito, iningatan akong buhay ng Panginoon. Gaya ng kanyang salita, nitong 45 taon, mula ng panahong salitain ng Panginoon, ang salitang ito kay Moses, samantalang lumalakad ang Israel sa ilang. At ngayon, narito, sa araw na ito, ako'y may 85 taon na. Ang edad niya ay 40 years old noon. Naglakbay sila papasok sa lupang pangako ng 40 years, 80 years old na siya. At 5 taon na silang nabubuhay doon sa lugar na yon. Gusto niyang makuha yung lugar na yon. Kasi ipinangako ng Diyos yun sa kanya. At sabi niya, gayon may malakas pa ako sa araw na ito, gaya ng araw na suguin ako ni Moses, kung paano nga ang lakas ko noon. Ay gayon ang lakas ko ngayon sa pakikipagdigma, ay gayon din ang paglalabas pumasok. Kailan siya sinugo ni Moses? Nung tiniktikan nila yung lupain sa Numbers chapter 13. Huwag mo na puntahan nyo, sis. Bago sila, pag-alis nila nung pinaakyat na sila ron. 40 days nilang nilakbay yun. Pero sa tigas ng ulo ng mga kasamahan niya, ng bayang Israel, 40 years silang naglakbay. 85 years old na, sabi niya, hindi pa nagbabago yung lakas ko sa pakikipagdigma. Ngayon niya'y ibigay mo sa akin ang lupaing maburol na ito na sinalita ng Panginoon sa araw na yon. Give me this mountain, Joshua, sabi niya. Sapagkat iyong nabalitaan ng araw na yon kung paanong nariyan ang mga Anaseo, yan yung mga higante, 3 malalaking higante yan. At ang bayang malalaki na nakukutaan, marahil ay sa akin at ang Panginoon at sa akin silang maitataboy gaya ng salita ng Panginoon. 3 malalaking higante yang nakatira na yan dyan sa bundok. Mga anak ni Anakins. Ngayon, ang higanting kalaban natin para marating natin ang stature of a perfect man ng 1 Peter chapter 1, verse 7 pataas. Verse 5 pataas. Yung 3 kabayo na yan, ang nagiging dahilan kaya hindi lumalago tayo. Hindi marating natin ang stature of a perfect man.
religious deception, persecution, kagutuman. Hindi lamang tagutom sa pagkain, pati sa salita ng Diyos, tagutom na ngayon. Puntahan natin yung ika-4. Revelation chapter 6, 7 and 8. Nang buksan ko ang ika-4 na tatak, narinig ko ang tinig ng ika-4 na nilalang na nagsasabi, halika. Sino nagsasalita? Yung anointing ng flying eagle. At tumingin ako, narito isang kabayong maputla. Bakit naging maputla? Nagsama-sama yung puti, yung pula at saka yung itim. Ang resulta, greenish, maputla. Full force na yan. Kaya sa panahon natin, napakahirap mamuhay bilang isang Kristiyano. Bakit? Nandyan ang religious deception. Nandyan ang persecution. Nandyan ang tagutom, famine, pestilence. Kaya ang hirap sa ating panahon. Kaya sabi riyan, at ang nakasakay dito ay may pangalang kamatayan. Yung tatlo, walang pangalan yun. Yan lamang ang nagkapangalan. Ang pangalan niya ay death. Anong klaseng kamatayan? Physical at saka spiritual death. At ang Hades, impyerno, ay sumusunod sa kanya. At siya ay pinagkalooban ng kapamahalaan sa ika-4 na bahagi ng lupa, 1/4. Anong kanyang gagawin? Pumatay sa pamamagitan ng tabak. Gera yan. Pumatay sa pamamagitan ng gutom. Gaano karami ang namamatay sa gutom ngayon? Ang dami. Pumatay sa pamamagitan ng salot. COVID, may bago na naman, yung Nipah. At mga ganid na hayop sa lupa. African swine flu. Yan ang mga tumatama sa atin. Sa ating panahon yan, di ba? Kaya hinahihirapan tayo ang isang Kristiyanong umabante. Sino bang hindi nakakaranas sa atin ng hirap niyan? Sa ganyang bagay. Pero, ang Diyos, hindi tayo pinabayaan. Isaiah chapter 59 verse 19. Tingnan niyo ha. Kung yan ang makalaban natin, sabi ng Isaiah 59:19, sa gayoy katatakutan nila ang pangalan ng Panginoon. So shall fear the name of the Lord from the rising of the sun going to the west. Sabi niya, sa pangalan mula sa kalunuran, at ang kanyang kalawalhatian ay mula sa sikatan ng araw, sapagkat siya'y darating na parang bugso ng tubig at pinapayaon ang hinga ng Panginoon. Sa English nga sis, lagay mo sa English yan. Ang sabi rin, so shall they fear the name of the Lord from the west, and His glory from the rising of the sun. When the enemy, kapag daw ang kaaway dumarating na katulad ng baha, when the enemy shall come like a flood, pag ang kaaway dumarating ng parang baha, ano ba yung dala ng baha? Ano ibig sabihin ng baha? Persecution yan. Mga kapatid, gusto niyo malaman na persecution yan? Daniel 9:26. Bago mo balikan yan. 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 Tingnan mo ha. After 62 weeks is the Messiah shall be cut off, but not for himself. And the people of the prince, sino yung people of the prince? Si General Titus. And the sanctuary, and the end of thereof shall be with a flood. Eh, wala namang baha nung araw na yun. Persecution yan, digmaan yan. Yan ang nangyayari. Balikan mo ulit sis. Merong spiritual na digmaan. May, yan. Anong sabi riyan? When the enemy shall come like a flood. Pag dumating ang kaaway, dala ay persecution. Ano yung persecution dala-dala niya? Kahirapan, kagutuman, yung binanggit kanina, dala-dala ron, kalahad, 1/4 ay salot. Anong gagawin ng Diyos? The Spirit of the Lord shall lift up a standard against him. Balikan mo na yung Revelation chapter 6, verse 7 and 8. Ano raw ang gagawin ng Diyos? Tagalog mo na sis.
itataas na niya ang kanyang pamantayan. Kung ang pamantayan ng Diyos ay hanggang dito ang kanyang bakod, tapos ang bakod mo lamang ay dito lamang, labas-pasok ang kaaway. Kaya sa loob ng iglesia, nakakalabas-pasok ang kaaway kasi mababaw ang pamantayan. May pamantayan ng Diyos na dapat iset sa loob ng iglesia. Para sa gayon, ang kaaway hindi labas-pasok. May pamantayan ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin para ang kaaway hindi makapenetrate sa atin, hindi makapanagumpay ang kaaway sa atin. Yun ang nais ng ating Panginoon. Kailangan nagliliwanag ka ng gusto. Sevenfold. Kasi ang kaaway hindi makalapit kapag ikaw ay maliwanag. Kaya nga sa paglalakbay ng bayang Israel patungo sa lupang pangako, mayroong pillar of fire sa gabi. Yun ang nagtataboy ng mga mababangis na hayop na gustong sumila sa kanila. Dahil ang sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 8, the enemy is like a roaring lion that seeking may devour. Ang kaaway ay katulad ng liyong umuungal. Sabi riyan, at gumagala at humahanap ng masisila niya. Yan ang gawain ng kaaway. So kung ikaw ay nagliliwanag, hindi makakalapit sa iyo yung kaaway mo. Kung aandap-andap ka, naalaala ko yung kwento ni Pastor Alto nung nabubuhay pa, kami magkakasama sa Quezon. Meron daw dyan sa Kogyo noon na araw na satanista. Sabi raw sa kanya, alam mo, Pastor, hanga ako sa inyo. Napakabait nyo. Yung ibang mga kasamahan yung Kristiyano rito, dahil alam na ako ay ibang relihiyon ko at satanismo ako, hindi na tinatakwil nila ako. Sabi niya, hindi nakikipag-fellowship. Pero ikaw nakikipag-fellowship ka sa akin. Napakabait mo. Tapos maya-maya may mga bata na magsisigawan na. Pastor, pinapauwi na po ako. Sige po. Tapos isang araw daw, pagkita nila, sabi raw nung tao na yun, ang pangalan daw ng Darmo. Sabi raw, Pastor, pwede pong umuwi muna kayo? Ayaw mo mag-sharing tayo? Andap-andap po yung liwanag mo ngayon, baka makubkub kita, umuwi ka na lang po. Mabait din daw naman pala eh. Ibig sabihin, hindi man lang siya nakapanalangin, kaya yung ilaw niya, kukuti-kutitap lang, ay matatalo siya. Kaya sabi niya, sa susunod na lang po tayo mag-pray. So, ganun ang nangyayari. Kung kulang ka sa panalangin, aandap-andap na lang yung ilaw mo. Kaya pagkagising mo, dapat ka nang manalangin ka agad para magliwanag ka. So, Revelation chapter 6 verse 7 and 8, tingnan natin. At nagbigay ng standard ang Panginoon. Sabi riyan, anong nangyayari riyan? Pumatay sa gutom, ng mga ganid at ng salot sa lupa. Yan ang nangyari riyan. Pero yung slide sis, pakilagay mo na. Ayan. Ano yung anointing na ibinigay sa mananampalataya na itinataas ng Diyos ang kanyang standard? Flying eagle, prophetic eye. Dahil yung agila, kaya niyang makita yung kanyang pagkaing rabbit sa 2 kilometers ang layo. Ganun katalas ang mata ng agila. 7 times sharper than naked eye. Kikita mo kaagad. Kaya kung tayo may anointing ng agila, nakikita kaagad natin sa mga vision kung paano kumikilos ang kaaway sa atin. Paano tayo dinadaya ng kaaway sa pamamagitan ng religious deception. Kailangan tayo lumalago kasi fullness ang kailangan natin. Fullness of the manifestation of the Word of God. Hindi justification lamang, hindi sanctification lamang. Kabuuan ng kapahayagan ng Diyos, dapat ay matanggap natin yan. Mapag-aralan natin sa huling panahong ito. Kaya nga, lagi ako nagsusumikap na makapagtalakay ng mga prophetic message para lamang maintindihan natin. Dahil yan ang standard sa atin. Salita ng Diyos dapat. Dahil ang kaaway, ang ginagamit din niya, salita ng Diyos din Perverted gospel of Christ. Pinasamang ebanghelyo ni Kristo. Kaya nga si Kristo, di ba, sa Matthew chapter 4, nung nagpapastig si Kristo,
No? Anong sabi ron? Sa Matthew chapter 4. Tingnan nyo, nung makaranas ng gutom ang ating Panginoong Jesucristo, pagkatapos ng 40 araw at 40 gabi, dumating yung kaaway. Sabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, ano sabi niya? Ipag-utos mo na ang batong ito ay maging mga tinapay. Tinutukso siya. Ganyan din ang panunukso sa atin. Di ba? Ganun ang ginawa ng kagutuman. O anong ginagawa? Di magtatrabaho na lamang. Natukso ka na ng kaaway. Pero ano sabi ng ating Panginoon? Nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. So yun ang pamantayan ng Panginoon. Kasi may standard, salita ng Diyos ang gamit niya. Kaya sabi niya, nasusulat, hindi lamang sa tinapay mabubuhay ang tao. Eh, tanong ko sa inyo, saan naman nakasulat? Ba't binanggit ni Kristo? Alam mo nyo ba? O dapat alam nyo. Deuteronomy chapter 8, verse 3. Dito, kinuha ni Kristo yon kasi nakasulat. Ikaw, verse 1 muna sis. Yan. At lahat ng aking iniuutos sa iyo sa araw na ito ay inyong isasagawa upang kayo'y mga buhay at dumami at inyong mapasok at ariin ang lupain na isinumpa ng Panginoon sa inyong mga magulang. Papasok na sila sa lupang pangako, na maglalakbay na sila. At iyong alalahanin ang buong araw na ipinatnubay sa iyo ng Panginoon mong Diyos nitong 40 taon upang kanyang mapangumbaba ka at subukin ka at maalaman kung ano ang nasa iyong puso, kung iyong gaganapin ang kanyang mga utos o hindi. Pinahintulutan ng Diyos na maranasan nila ang mga iba't ibang klase ng pagsubok, mara o yung kapaitan ng tubig, lahat yan. Maging yung saganang lugar doon sa Deuteronomy, yung may 12 puno ng palma at saka 70 puno ng palma at 12 bukal doon sa Kadesh Barnea o sa Sinai ay kasaganaan yun. Kahirapan, kasaganaan, ipinaranas sa kanila ng Diyos yun. Sabi riyan, ikaw ay pinangumbabaan niya at pinagdamdam ka niya ng gutom. Nakaranas sila ng gutom. Pinakain ka niya ng mana na hindi mo nakilala, ni nakilala ng iyong mga magulang upang kanyang maipakilala sa iyo na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat bagay na nagmumula sa bibig ng Diyos. Salita ng Diyos ang panuntunan ng Panginoon. Tingnan mo ang suot ay hindi na luma, sabi riyan. Ni hindi na maga ang iyong paa nitong 40 taon. Isipin mo, walang ginawa yun maglakbay, ni hindi man lang pinaltosan yung paa nila. So, salita ng Diyos yung ginamit. Kaya pagdating doon sa Matthew chapter 4, verse 5. Yan. O, anong nangyari naman sa verse 5? Idilagay naman sa taluktok. O, sabi riyan, kung ikaw ay anak ng Diyos, magpatihulog ka sapagkat nasusulat. Nakasulat sa Salmo rin yan. Doon siya nag-quote. O, ano yung kasunod? Verse 7. Huwag mong tuksohin ang Panginoon mong Diyos. Muling dinala siya ng dyablo sa isang bundok na lubang mataas at ipinamalas sa kanya ang kaharian ng sanlibutan ito ng kaluwalhatian. Ito na ang iaalok sa iyo, mundong ito. Yung kayamanan ng mundong ito, yan na ang iaalok sa iyo. At sabi niya, sambahin mo lamang ako, ibibigay ko ito sa iyo. Kaya itong mundong ito, hindi ito ang mundong para sa atin. Ang tawag ni Brother Branham sa mundong ito, Eden ni Satanas. Sinira ng Diyos ng kaaway ito. Sinira ng kaaway itong mundong ito. Kaya kailangang ma-restore muli itong mundong ito. Ipapanumbalik yan ng ating Panginoon. So, balikan mo ulit yung slide, sis. Hindi, yung kwan pala. Yung talata sa Revelation chapter 6, verse 8. Anong sabi rin sa Revelation chapter 6, verse 8? Yan. Isang kabayong maputla, pinagkalubat, ayan, sabi riyan.
ng ika-4 na bahagi ng lupa, pumatay sa pamamagitan ng tabak, gutom at ng salot at ng ganid sa lupa. So ang ibinigay sa atin, yung slide, ibinigay sa atin ay ang anointing ng flying eagle. Anointing ng flying eagle. Isaiah 40 verse 13 ba? Sige, bababain mo nga, sis. Yun. Ano yun? Sige pa. Sige. Verse 13 ba? Ano yung nakalagay sa 13? Ay, hindi, ano? Sige pa. Parang 31 yata yun. Yan. Ngunit silang nangaghihintay sa Panginoon ay nangagbabagong lakas. Pakilagay mo sa English. But they that wait upon the Lord. Di ba inaawit natin yan? Shall renew their strength. They shall mount up with wings as an eagle. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Ano ba yung kanta natin dyan? Speak my word ba? Hindi. Ano yung kanta natin dyan, Iman? Speak my Lord, speak my... Hindi ano. Pakilagay mo na sa Tagalog, sis. Yan. So ganyan tayo. Habang hinihintay natin ang ating Panginoon, nagbabagong lakas tayo. Ibig sabihin, nagliliwanag tayo. Yung pakpak natin parang agila. Hindi tayo nagkakaroon ng pagod. Iba ang katangian ng agila sa lahat ng hayop. Ang agila, kaya niyang lumipad ng 40,000 feet at hindi kayang pasabugin yung kanyang katawan. Hindi kagaya ng kamag-anakan niyang ibon na lawin, 35,000 lang. Pag lumagpas dun, talagang sabog na yun. May kakayanan ng agila sa lahat ng lakas ng pressure ng hangin. So tayo ay may kakayanan sa lakas ng pressure. Dahil ang agila, hindi niya kailangang ikampay yung kanyang pakpak kapag nandyan ang mga malalakas na hangin. Iginaglide niya lang yung kanyang pakpak. So, hindi mo kailangan kontrahin yung hangin para hindi ka mabalian. Huwag mong kontrahin yung mga pagsubok mo. Hayaan mo lang na magpati anod ka lamang sa mga pagsubok mo. Katulad ng agila. Alam niyo ba ang agila? Ang kanyang buhay ay tumatagal ng 40 years. Lives begin at 40. Baka hanapin mo nga dyan, sis, Life of an Eagle. Life of an Eagle. 40 years lang ang buhay na itinatagal ng agila. So tayo ay lives begin at 40. Pero, yung buhay ng agila, pagdating ng 40, title yun, sa ako, misahe. Pagkalipas ng 40 years ng agila, dadaan siya sa isang mahigpit na proseso. 5 months yung proseso na yun, na pagdadaanan niya. Sister Richie. Nakita mo, sis? Diyan yun. Teka, akong hanap dito. Sige nga. Bilisan mo nga, sis, yan. Wala rito. Oo, nai-kuhan ko na. Nai-delete ko na yan. Rebirth of the Eagle. Sis.
Ano yun? Baka meron ka diyang Rebirth of the Eagle. Pakita ko lang, ha? Siya may pinakamahabang buhay. Nandiyan na the rebirth of the eagle. Yan. Next, pindutin mo. Yan. Sige. Sige pa. The eagle has, teka lang, mamaya. The eagle has the longest lifespan of its species. Next. It can live up to 70 years. Kaya niya, parang tao, di ba? Huh? But to reach this age, the eagle must make a hard decision. Bago siya makarating doon sa ganun, harap muna siya sa isang mabigat na pagpapasya ng kanyang buhay. Next. And it's 40. Sa edad niyang 40 years old, its long and flexible talons can no longer grab prey which serve as food. Yung kanyang kuko masyadong mahaba na, hindi na niya kaya. Yung tuka pati niya, oh. Hindi na kayang kumuha ng kwan. Oo, yung tuka niya, sobrang baluktot na. Yung kuko niya, hindi na kaya. Parang tao, hindi na makakain. Subuan mo na lang. Its long and sharp beak become bent. Next. Oh. Its old age and heavy wings, sobrang bigat na rin ng pakpak niya due to their thick feathers, become stuck to its chest and make it difficult to fly. Nahihirapan na siyang lumipad, sobrang kapal na noong kanyang balahibo. Oh. Then, the eagle is left with only two options. Dalawa lamang yung pagpipilian niya. Die or go through a painful process of change which lasts 150 days. 3 buwan yun, ano? 3 ba? Hindi, 5 buwan. Okay. Mamamatay ka o dadaan ka sa mahirap na proseso? The process required that the eagle fly to a mountain top to sit on its nest. Anong mangyayari? Sisikapin ng agila na yun. Yan, hanggang dyan lang muna sisikapin ng agila na makaakyat sa ron sa pinakamataas. Pipilitin niya yun. Kasi ang bahay ng agila sa itaas, sa batuhan. Then, anong gagawin ng agila na yan? Babasagin yung kanyang tuka doon sa bato. Mahirap yun, Sister Chi. Babasagin mo yung tuka, yung nguso mo doon sa bato. Ganun ang proseso ng agila. Kailangan basagin niya yung kanyang nguso. Next. Pagkatapos mabasag niya yung kanyang nguso, after flocking it out, natanggal na, the eagle wait for a new beak to grow back, and then it will pluck out its talons. Kapag nabasag na niya yung kanyang tuka, hihintayin niyang sumibol ulit yung tuka niya. Yan. At pag sumibol na yung tuka niya, may kakayanan na siya. Tatanggalin na niya ngayon yung mga balahibo niya. When new talons grow back, the eagle start plucking out old age feathers. Tatanggalin na niya ngayon yun. Ganyan ang proseso natin bilang isang Kristiyano. Kailangan mabasag mo rin yung luma mong pagkaisipan. Oo, luma mong pagkatao. At tatanggalin mo na ngayon yung mga balahibo mo. Ano yan? Yung pride, lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life. Inaalis mo na yan. Kasi meron ka ng kakayanan na matanggal na yan. Kasi tinubuan ka na ng bagong tuka. Next. Yan. After 5 months, the eagle takes its famous flight of rebirth and lives for 30 more years. Kaya 70 years yung nagiging buhay niya. Meron pa ba, sis? Ganyan ang buhay ng agila. Why is change needed? Ba't kailangan ng pagbabago? Many times, in order to survive, we have to start a change process.
Para tayo, maraming pagkakataon upang tayo makaligtas, makasurvive tayo, kailangan mag-start tayo ng panibagong proseso. Yan ang buhay natin, kagaya ng agila. We sometimes need to get rid of old memories, habits, and other past tradition. Kailangan alisin natin yan. Alin? Yung mga habits natin. Yung dati nating kaugalian. Kailangan mawala yun, mabago yun. Yun ang prosesong pagdadaanan natin. Only freed from past burdens can we take advantage of the present. Madali bang alisin yung dati nating nakagawian? Hindi yan madali. Mahirap na proseso yan. Pag-araw ng linggo, yung mga tao, Sabado pa lamang, thanks God, it's Saturday. Nasaan na? Nasa inuman. Kung saan-saan. So, anong gagawin mo pag-araw ng Sabado? Ay matulog ka ng maaga para makaaga kang umattend ng church. Proseso yan. Ay kahit na nga Kristiyano pag-araw ng linggo, anong nagiging alibay? Maraming alibay, di ba? Ano nagiging dahilan pag hindi umaattend ng mga gawain? Kung nakakahadlang sa yung pag-attend ng gawain mga anak mo, iwanan mo. Punta ka ng church. Then ipag-pray mo, later on na lang yun. Kung yun ay mga tinawag ng Diyos. Diyos ang gagawa ron. May panahon yan Panapanahon. Panapanahon. So next, tingnan mo nga sis. Wala na? Yan ang proseso na ating pinagdadaanan sa ating buhay. Kaya hindi madali. Kaya ang Diyos naglalagay ng standard sa atin. When the enemy shall come like a flood. So wag nating ibabang standard. Ano ang standard? Kabuuan ng kanyang salita. Kasi sa panahon ni Martin Luther, may standard, justification by faith. Pagdating ni John Wesley, may standard, sanctification or holiness. Pagdating ng Pentecostal, may standard. Ano yung standard? Restoration of the gifts. Pagdating sa atin, kabuuan ng mensahe ng huling panahong ito. Fullness of the manifestation. Kabuuan ng paghahayag. Kailangan mahayag na sa ating buhay ang ating Panginoon Kristo. Yan ang nais ng ating Panginoon. Tayo na ngayon yung buhay na sinusulat, buhay na binabasa. Puntahan mo nga sis. 2 Corinthians chapter 3, verse 3. Verse 2. One muna. 2 Corinthians chapter 3, verse 1. Pinasisimulan baga naming muli na ipagkapuri ang aming sarili o kami bagay nangangailangan gaya ng iba ng mga sulat ng papuri sa inyo o mula sa inyo? Kayo ay aming sulat na nasusulat sa aming puso, nakikilala at nababasa ng lahat ng mga tao. Tayo pala yun, sulat na yun. Yamang nahayag na kayo'y sulat ni Kristo, na pinangangasiwaan namin hindi isinulat ng tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay, hindi sa mga tapyas na bato, kundi sa mga tapyas ng pusong laman. Tayo pala ay living epistles of God, buhay na sulat ng Diyos. So binabasa tayo ng tao. Pag binasa ka ng tao, ibig sabihin, doon sila nagkakaroon ng liwanag. Nagkakaroon sila ng kaliwanagan. Kaya anong ginagawa natin? Itinatanyag natin ang kaliwanagan ng Panginoong Jesucristo. Kasi ang araw, siya lamang ang nagbibigay ng liwanag. Ang buwan ay walang liwanag. Ang buwan ay kumukuha lang ng reflection ng araw. Ang araw ay sumisimbolo sa ating Panginoong Jesucristo. Ang buwan ay sumisimbolo ng iglesia. Walang sariling liwanag ang iglesia. Walang sariling aral ang iglesia. Aral ni Kristo ang dapat nating malaman. Bakit minsan ay hindi dumadaan ang liwanag sa buwan? Dahil nakaharang ang earth. Nakaharang ang sanlibutan din sa atin. Kaya hindi
magliwanag tayo. Kailangan mawala yung sanlibutan sa atin. Para lubusan tayong makita ang liwanag ng salita sa atin. Sa una, malabo. Pero habang tumatagal, palinaw ng palinaw, ng palinaw, ng palinaw. Hanggang ikaw ay maging maliwanag na maliwanag na. Yan ang layunin. Bakit tayo nag-aaral? Bakit ka nagsisimba? Ano ba layunin natin pagsisimba natin? Para mabago yung ating buhay. Yun lang naman ang ating purpose dito eh. Mas lalo tayong magkaroon ng malalim na relasyon sa ating Panginoon. Yan ang purpose ng ating pagsimba. Kaya may bili si Pablo sa Hebrews chapter 10 verse 25. Huwag niyong pabayaan ang pagkakatipon. Huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mangag-aralan sa isa't isa. So, tayo ay exhorting one another. Nag-aaralan tayo, nagpapaalalahanan tayo sa bawat isa. Tuwing nagkikita-kita ang mga anak ng Diyos, ang kanyang isi-share ay ang kalakasan ng bawat isa. O, kumusta na sis? Medyo may problema. O, kaya mo yan. Bibigay ka ng encouragement. Tapos na tayo doon sa, naku, ganyan nga talaga yan. Naku, lalo lamang manghihina pagkagayon. Palakasan na ang ating kanya yun. Lalo na namamalas natin, napakalapit na ng araw ng pagbabalik ng ating Panginoon. So, ang ating ginagawa ngayon, sa panahon ng gabi, kasi panahon ito ng gabi, Matthew chapter 25 verse 6, midnight yan eh, panahon ng gabi. Ito yung panahon ng pinakamadilim na kapanahunan. Na ang salita ng Diyos ay wala. Sabi niya, dapat pagkahating gabi may sumigaw. And at the midnight there was a cry made. Ito yung panahon ng kadiliman. Revelation chapter 3. Diyan tayo magtapos. Verse 14. Yan yung panahon kinabubuhayan natin. Iglesia ng Laodicea. Ang ibig sabihin ng Laodicea is people's right. Lahat nagkiklaim ng rights, ng karapatan. Karapatan ng tao. Lahat yan. Pati hayop may mga karapatan ngayon. Alam niyo ba yun? Subukan mong pilayan mo yung aso riyan pag hindi ka nakulong. Buti pa yung kapitbahay mong paluin mo. Magkasundo pa kayo. Pero yung aso, patay ka. Lahat ay may rights na ngayon. At yan ang iglesia ng Laodicea. Hindi lang yun. Ang kahulugan pa niyan ay sa lukewarm. Nalalaman kong iyong gawa, mainit o mainit. Mainit ka o malamig. Gusto ko sana maging malamig ka o mainit ka. Yan. Sapagkat ikaw ay malhininga, isusuka kita. Sabi niyan. Sinasabi mo, ako'y mayaman at nagkamit ng kayamanan. Hindi ako nangangailangan ng anuman. Hindi mo nalalamang ikaw ay maralita, duka, bulag at tubad. Tingnan mo ang mga iglesia, ang claim nila mayaman sila. Totoo naman talaga. Yung ating panahon, ang iglesia ay mayayaman. Ikaw lang ay magkaroon ka lang ng airtime sa TV. Gaano ilang libong babayaran mo dyan? Mabuti nga sana kung may sarili na silang TV station. Hindi lang isa, dalawa pa. May mga radio station pa. Ibig sabihin lamang, napakayaman. At ang mga iglesia, nagsisipagandahan yun. Yung dyan lang sa may C5, yung kaibigan namin. 50,000 ang bayad sa kanya eh. Yung isa yung nagturo kay Ima sa keyboard. Anak ng kasamahan namin pastor noon. Magkano binabayad sa kanya? 50,000. Monthly. Nakabili nga siya ng kotse eh. Gano'n kayo yaman. Iba pa yung tutugtog sila sa labas. Tayo tights nga lang sa pastor, pahirapan pang makapambili man lang na metformin para yung diabetes ay kwan.
O, di ba? Samantalang sila, pero sabi ng Biblia, sabi niya, hindi ako nangangailangan ng anuman. Pero hindi mo lamang nalalaman na ikaw ay aba, maralita, duka, bulag at hubad. Saan sila duka? Saan sila maralita? Saan sila bulag? Saan sila hubad? Hubad sila sa salita ng Diyos, bulag sila sa katuwiran ng Diyos. Hubad sila sa katuwiran. Wala silang damit na pangkasal. Mabuti pa si Eva. Ay mabuti pa si Adan. Umamin si Adan. Nasaan ka, Adan? Ba't ka nagtago? Hubad ako. Pero itong iglesyang ito hindi umaamin, siya'y hubad. Anong ibig sabihin yan? Sira ulo yan. Kasi ang panahon natin ay tinatawag na neurotic age. 9 out of 10 ng Pilipino ay may problema sa pag-iisip. Alam niyo ba yon? Ayon sa survey ng mga psychologists. So sa 100 at 100 milyong, 100 milyon, 110 million Pilipino. Ha? Ibig sabihin dyan, 90 milyon ay baliw. At 10 milyon lamang ang Pilipinong hindi baliw. Makikita mo naman sa Facebook mga kabaliwan, di ba? Di ba naman mga baliw yung mga nagpo-post doon sa Facebook? Tapos may nagsuntukan pa rin sa kainta. O di pareha silang walang lisensya ngayon, 3 buwan. Eh hindi pa nadala, sunod-sunod na nga yung mga kaso. Talagang ito na yung panahon. Sabi riyan, ikaw ay aba, maralita at duka. Ang pagkain niya, Sister Richie, ay yung mga Jollibee na lang ang pagkain niya. Mahirap na sila, Jollibee na lamang. Kaya lang, yung mga pagpag yun. Pagpag. Pero ang pinag-uusapan dyan is spiritual. Pumasok ka ng mga churches ngayon, ha? Lalong-lalo na sa denominasyon. Ano ang mga mensahe? 30 to 45 minutes lamang. Tapos halos wala nang makain yung kongregasyon. Kung maghaba-haba man ang usapan, ng pag-uusapan pa dyan, networking, yung pagkakapiraan. Siyempre, daming downline ni Pastor, ha? Oh. Kung ilan yung miyembro niya, bakit ganun kami sa baptist ng araw, eh? Mag-away-away na nga, eh. Oh. Kahit yung sa Quezon nun, yung kasama namin, ayan na, nagabulan yung mga aswang. So, pag pumasok ka, kahit niya sa ibang end time na mga kasamahan, yung kati ng kanilang tainga. Ayaw nila, hindi nila titiisin ang mga magagaling na aral. Ayaw nila yun. Ang gusto ng mga Kristiyano ngayon, yung dinuduyan-duyan sila. Kasi pag mga prophecy ang pinag-uusapan, lalo sa isang bahagi sa pastor, mahirap talaga. Pagka prophecy ang tinatalakay. O kaya ang iglesia ngayon, hubad na sa harapan ng Panginoon. Ang salita ng Diyos, yan ang ating pandamit. Tingnan mo ang mga churches ngayon. Tanungin mo yung mga membro. Iparecite mo kahit wala halos alam sa salita ng Diyos. Huwag kang mamumusong sa Espiritu Santo. Yan ang ibig sabihin. Ang langis kasi ay sumisimbolo ng Espiritu Santo. Yung langis na hinihingi ng Foolish Virgin doon sa Wise Virgin, walang bautismo ng banal na Espiritu Santo yung Foolish Virgin, eh. Yung alak naman, yung stimulation yun. Ano yung alak na nag-stimulate? Pagka uminom ka ng alak, magiging madaldal ka na, di ba? Nag-stimulate ka. Ibig sabihin nun, yung salita ng Diyos. Huwag mo lapastanganin ang salita ng Panginoon. Yan ang panahon na yan. Kaya nga, binagkalooban sila ng face of a man, anointing, karunungan ng tao. So tayo, hindi pa man tayo umaabot doon sa talagang perfection. Ang importante, ang ating puso ay ninanasa nating makaunawa ng mas malalalim pang bagay. Hindi yung tayo ay nananatili lamang doon. Ang tinitingnan ng Diyos sa atin yung puso natin. Kung paano, halimbawa, Pastor, mahina talaga yung aking pag-isip.
Hindi yun ang hindi yun ang batayan ng Diyos. Ang tinitingnan ng Diyos, gaano ang iyong pagsisikap. Kahit hindi mo malaman yun, pero ninasa mong maalaman yun, kahit hindi mo malaman yun, ninasa mong malaman yun, sa harapan ng Panginoon, perfect ka. Pero kung alam mo at hindi mo naman nilakaran yun, sa harapan ng Diyos, makasalanan ka. Yun ang pagsingil ng Diyos sa atin. Hindi, Lord, paano ko kaya maintindihan itong pitong tatak na ito? Ano kayang ibig sabihin itong pitong tatak na ito? Ninanasa mo namang malaman, pero hindi mo maintindihan talaga. Justified ka sa harapan ng Panginoon. Alam mo naman, pero hindi mo naman ginagawa, makasalanan ka sa harapan ng Panginoon. Dahil yun ang sabi ng James chapter 2. Ang pananampalataya, verse 19, 17 and 19. James chapter 2, kung tama ako. Tingnan natin, sabi riyan. Yan. Gayon din ang mga pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kanilang mga sarili. Meron kang pananampalataya pero hindi ka naman gumagawa. Hindi mo tinutupad. Hindi mo pinapamuhay. Patay sa kanyang sarili. Yan ang uri ng pananampalataya na kapag hindi mo tinupad ito, patay ka sa iyong sarili. Ibig sabihin, wala kang talagang relasyon pa. Basta halimbawa, pwede rin po ba yung bilang Kristiyano? Hindi mo kahit kasi Ako ay mayroong gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang hiwalay ng mga gawa. At ako sa pamamagitan ng gawa ay ipakikita ko sa iyo ang aking pananampalataya. Yan ang hamon ni Santiago. Sa pamamagitan ng gawa, kaya nga si Abraham, sabi niya, ibinilang sa kanyang katuwiran yung kanyang pagsampalataya. Ano yung mga kuha na yan? Inihandog niya yung kanyang bugtong na anak, di ba? Walang pag-aalinlangan yon. Alam niya na sa kabila ng bunto ng mga patay, bubuhay ng Diyos muli yung kanyang anak na si Isaac. Yun ang kanyang pananampalataya. Pag binasa mo ang kabuuan ng Hebrew chapter 11, yung mga heroes of faith, grabe yung buhay niyang mga yan. Si Abraham naglakbay, looking for the city whose maker and builder is God. Umalis siya sa lugar ng kung saan mayaman siya. From comfort. Di ba may kasabihan? Nasa kama na, lumipat pa sa banig. Oh. Sino na? Di ba? Di may kasabihan yun eh. Katulad ng buhay ni Abraham. Nasa maayos na kalagayan, tapos naglakbay. Abraham was looking for the city whose maker and builder is God. Anong hinanap niya? Isang syudad na ang nagtayo ay hindi kamay ng tao, kundi ang Diyos ang nagtayo. Ngayon, ano ang nasumpungan niya? Kapahayagan ng Diyos. Revelation na nanggagaling sa Diyos. Masumpungan niya ito, hindi lang nasumpungan, naiintindihan niya kung ano ang plano ng Diyos sa kanya. All things are good together. Romans chapter 8 verse 28. All things are good together for them that love God. Lahat, nalalaman natin, lahat ng mga bagay. Lahat. Kahit na mahirap, lahat, sabi niya, nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Sa makatwid bagay, niyaong mga tinawag. Sino ang tumawag sa iyo? Ang Panginoon. Alinsunod sa kanyang nasa, hindi sa kagustuhan natin. Tinawag tayo ng Diyos, alinsunod sa kanyang nasa, alinsunod sa kanyang plano. Kaya kung ikaw ay alam mo na tinawag ka ng Diyos, alinsunod sa kanyang nasa, anuman ang pagdaanan mo ng kahirapan ng buhay mo, dahil alam mong tinawag ka ng Diyos, yun ang proseso ng Diyos na gusto mong na gustong iparanas sa iyo. All things are good together. Hindi ka dapat nagrereklamo. Lord, bakit ganito ang nararanasan ko? Bakit ganito? Tapos magkukwit ka na? No. Alinsunod sa kanyang nasa, sabi ng Panginoon. Ngayon, sapagkat yaong lang una pa ay kanyang nakilala. Before the foundation of the world, kilala ka na.
Kaya itinalaga ka naman na maging katulad ng larawan ng kanyang anak. Yan ang purpose ng Panginoon. Kaya itinalaga ka. Kaya, kung tayo, alam natin na tinawag tayo, alinsunod sa kanyang nasa, anuman ang mga trials, sufferings, maranasan natin, bahagi yan ng paglago ng isang mananampalataya. Bahagi ng paglago ng pananampalataya natin yan. Hanggang tayo ay makarating sa sukat katulad ng kanyang bugtong na anak. Kaya sa verse 30, yaong mga itinalagan niya ay kanyang tinawag naman. At ang mga tinawag ay inaring ganap. At ang inaring ganap ay niluluwalhati naman niya. So may process tayo. Proseso ang ginagawa ng ating Panginoon. Kaya sa buhay natin, iba-ibang uri ng mga trials, iba-ibang mga pagsubok, mga kahirapan ang pinaparanas ng Diyos sa atin. Ang purpose niyan, para ano? Para tumibay at hulmahin ka ng Diyos doon sa larawan na nais niyang ipanumbalik sa iyo. Kasi ang unang kapanganakan natin ay walang kwenta. Nasira yung kapanganakan natin, na-marred ang image ng Diyos, sira ang imahe ng Diyos sa atin dahil sa ginawa ng ating mga magulang na si Adan at si Eva. So kailangan ipanganak tayong muli. Kailangan mabasag muli tayo para hulmahin tayo ng Diyos ayon sa kanyang programa, ayon sa kanyang minagaling. Tayo naman bilang isang tao, kaya nga importante yung humbleness yung pagsunod sa ating Panginoon. Mahalaga yun. Paano tayo dapat sumunod? Kasi kung hindi tayo susunod, makikipagpatentero tayo sa Panginoon. Lalo lang nahihirapan tayo. Pero kung tayo ay, kung ano ang Diyos, di ba? Ano sabi sa Luke chapter 1? Ano sabi ni Maria? Be it unto me according to your word. Mangyari nawa sa akin ayon sa iyong sinalita. Sabi niya doon sa anghel na si Gabriel. Sabi niya, manganganak ka, Maria. Manganganak ka. Paano pong nangyari yun? Ako po ay kay Elizabeth pala yun, si Elizabeth. Sabi niya, di ba napipi pa yung si Juan, yung lalaki? Si Karaya? Napipi yun Paano po nangyari yun? Ako isang baog. Dadalawin kita mga anak ka. Ano sabi ni Maria? Ano sabi ni Elizabeth? Be it unto me according to your word. Mangyari nawa, Panginoon. Paano halimbawa tayo? Nakakaranas tayo ng mga kahirapan ng buhay. May mga persecution. May mga karamdaman. Pwede pa ba nating sabihin? Be it unto me according to your word. Bisan hindi na Diba? Hindi natin masabi sa Panginoon, Lord, mangyari na ang iyong kalooban. Pagka gano'n na, nalinisin na. Lord, ba't ganito ang nangyayari sa akin? Diba? Naglilingkod naman ako ng tapat sa iyo. Pero yun ay bahagi ng proseso natin. Kaya lahat tayo bilang isang Kristiyano, pagkatiwala natin sa ating Panginoon. Para tayong katulad ni David, sabi, though I walk in the valley of death, I shall no fear. Yung kanyang mga nilakaran nasa, sabi niya, nasa lilim ng kamatayan, pero hindi siya nagkaroon ng takot. Kaya tayo, magpatuloy lang tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Walang lakad na diretso sa atin, tandaan ninyo. Lahat tayo ay maraming pagkakamali sa harapan ng Panginoon. At ang gusto ng Diyos sa ating pagkakamali, tayo ay lumalapit muli sa Kanya. Lahat tayo, nang tayo mag-umpisa, lahat tayo ay bata sa harapan ng Panginoon. Kaya, pag tayo bumabagsak, inaalalayan tayo ng Panginoon. Kaya pag minsan, kaya mo nang tumayo, hinahayaan ka ng Panginoon. Walang hindi dadaan sa pagsubok. Kahit ang anghel, dumaan yan sa mga pagsubok. Trial and testing. Ganon din tayo. Dahil pagkatapos ng pagsubok, tatanggap naman tayo na reward. Sumali ka sa isang palaro. Pagkat narating mo na yung finish line, yun na ang pinakangkuhan. Dito, hindi importante kung sinong mauna at sinong mahuli. Ang pinag-uusapan dito, matapos mo yung takbuhing inilagay sa iyong harapan. Makarating ka dun sa finish line.
Katulad ng sinabi ni Apostol Pablo, I fight with a good fight. I finish my course. Nakipagbaka ako ng makibuting pakikipagbaka, tinapos ko ang aking takbuhin. Yung iba, ang tutulin tumakbo, ang bibilis. Pang 100 meter dash lang naman pala. Ang ating takbuhin ay 10 kilometer. Yan ang nangyayari. Hindi nakakarating sa finish line. Kahit mabagal lang ang takbo. Ang importante, consistent tayo sa pagtakbo. Tuloy-tuloy. Kausap ko si Brother Alex Garpin. Kahapon 3 oras kami nag-usap. Amin Diyos, salamat po sa gabing ito. Sa amin pong mensahe na ipinagkaloob niyo sa amin at patuloy naming idinadalangin, Panginoon, na maging kalakasan at inspirasyon namin ang mga salitang ito. Hanggang sa muli na aming pagkikita sa lugar na ito, patuloy na ingatan niyo po kami at sa pag-uwi namin sa aming kani-kanilang tahanan, Panginoon. Pagpalain niyo kami at baging ang pamilyang aming daratnan. Salamat po, Panginoon, sa hapong sa gabing ito. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you, mga kapatid.